na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online devotional na Crossover Moments, mga sandali ng pagtawid patungo sa pagbabagong buhay at patungo sa paglakad sa mga bagong pasimula kasama natin ang Diyos. Ito po ay ating ginagawa mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 ng gabi at hatid po ng Crossover Christian Family Church. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi, si Sister Lani. At ang theme po natin
for this month of September ay worship or pagsamba. At ang topic po natin ngayong gabi ay worship through forgiveness or pagsamba sa pamamagitan ng pagpapatawad. Bago po natin basahin yung focus verse sa gabing ito, nais ko lang pong sabihin, yung salitang worship or pagsamba, pagka po ating inisip, pinagnilay-nilayan natin, binigyan natin ng oras na talagang isipin, worship, pagsamba. Tapos ituloy natin, no? Lord, I worship you, sinasamba kita, niluluwalhati kita, pinupuri at pinasasalamatan kita. Na-lift up po talaga yung mood natin agad, no? Gumagana yung pakiramdam, maiiyak ka na. Dahil parang kang natatransport to another place, mula dun sa sitwasyon mo ngayon, another place, another time. Nagkakaroon ka agad ng instant connection with the Lord na meron kayong private, intimate communion or conversation or fellowshipping. So, ini-encourage ko lang po ang lahat na i-practice po natin the presence of God every day. Magkakaroon po talaga ng unti-unting pagbabago sa ating puso, sa ating pananaw, sa ating landasin, sa ating buhay. Kaya maging excited po tayo sa pakikinig, sa crossover moments ngayong buwan na ito kasi ang topic po ay worship. And let us really seek the Lord, seek to worship God. Ang sarap-sarap po na mag-worship sa ating Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. So, basahin na po natin yung focus verse. Matatagpuan po ito sa Matthew chapter 18, verses 21 to 22. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Sa Tagalog po, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ang dami po nun, no? 70 ulit na 7, 7 times 7, 490 ba? Nagbilang po talaga tayo, ano? Ibig sabihin po nun, 490 times per person na nagkakasala. Ganun kadami mong beses patatawarin. Siguro naman po mag-agree kayo sa akin na hindi, ang ibig sabihin ni Lord, patatawarin mo siya every single time na hihingi siya ng tawad. Kahit nga hindi hihingi ng tawad, ang gusto ng Lord, papatawarin mo yung nagkasala sa'yo. Grabe po, ano? Kaya po ba natin yun? So, balik po tayo doon sa ating topic, worship through forgiveness. Bakit? Paano po natin masasamba ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad? Balikan po natin yung brief summary ng Bible, yung Old at saka New Testament. Di po ba nilikha tayo ng Diyos, tayo kanyang kinapal, kasi gusto niya makasama niya tayo, maka-fellowship niya tayo, magkaroon ng love between Him and yung creation. Nga lang, nagkaroon ng kasalanan at namana natin yun, nahiwalay tayo mula sa Panginoon. Hindi na tayo pwedeng lumapit kasi makasalanan tayo tapos siya holy. Meron ng separation. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na yung ginawa ko, nakahiwalay sa akin. Ginawa ko ngayon mga yan para maka-fellowship ko. So, sa rubdob ng kanyang pagmamahal po, binigyan niya yung bugtong na anak niya para mahugasan yung mga kasalanan natin at mapalapit ulit tayo. Maging close tayo ulit. Maka-fellowship natin siya ulit. So, ano po yung nangyari doon? Nagkaroon po ng kapatawaran. So, makakalapit po tayo ulit sa kanya. Merong forgiveness. So, paano natin nasasamba ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad? Kapag natutunan na natin yung pagpapatawad na ginawa ng Panginoon sa atin mismo, yun ho yung worship na katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Alam nyo, na-imagine nyo po ba yung, halimbawa isang tatay o kaya isang magulang,
na nagiging kamukha niya yung anak niya. Yung hugis ng mukha, yung tabas ng ilong, yung hati nga mismo ng buhok, yung facial expressions, mannerisms, kung paano magsalita, maglakad. Pag naging kamukha, anong pakiramdam ng magulang? Proud na proud po, di ba? Doon sa anak niya. Sabi, anak ko yan, no? Talaga na nga naman, no? Anak ko yan, kamukha ko. So, ganun din po si Lord. Kapag nakita niyo yung mga mahal niyang anak, natututo ng kagaya ng style ni Lord, yung character ni Lord, who He is, na-imagine niyo po, merong ibang klaseng galak sa kanyang puso. Merong joy, merong ngiti, merong smile sa kanyang heart na proud siya. Wow! Yung my beloved child is learning to be like me. So, yun po yung worship na talaga nga naman nagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Kaya lang po, hindi po madali magpatawad, di po ba? Ano ba yung mga klase ng pagpapatawad natin? Meron dyan, pinapatawad na kita, pero ayoko na makita pag bumukha mo. Ay, galit pa rin po, pero pinapatawad na raw. Ano pa ba? Pinapatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Ay, hindi pa rin po complete forgiveness. O kaya naman, pinapatawad na kita, pero hindi na tayo magiging close. Imposible na yun kasi may lamat na eh. Kapag may lamat na, forever na yun. Hindi na matatanggal yung lamat na yun. So, yun po yung mga klase ng forgiveness or pagpapatawad na alam natin. Pero, yung sa Panginoon, anong klase bang pagpapatawad yung ino-offer niya sa bawat isa sa atin? Basahin po natin yung sa Micah chapter 7, verse 19, yung pangalawang parte po. You will cast all our sins into the depths of the sea. Tatapon niya yung ating mga kasalanan sa kailaliman ng dagat. Sino pa makakakita nun? Ibig sabihin, wala na. Tapos na. Parang hindi nagkasala. Walang record ng kasalanan. Doon naman po sa Hebrews chapter 8, verse 12. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. Wow! So, ang Panginoon, kapag nagpatawad, He forgets the sins also. Purihin po ang ating Panginoon sa complete forgiveness na inyo-offer niya po sa atin. So, madali po ba? Hindi po, no? Kaya po ba natin? Lalong hindi. Imposible sa ganang sariling atin lamang, magagawa natin yung ganong klaseng forgiveness na kagaya ng ginawa ng Lord sa atin. Paano po gagawin natin? Paano natin makakaya? Paano natin masusunod? Paano natin masasamba ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad na nire-require niya na gawin din natin sa mga nagkasala sa atin? Isa lang po yung sagot dun. Lalapit tayo sa Kanya. Pupunta tayo sa Kanyang presensya, magbababad, kikilalatin natin siya, makikipag-fellowship, makikipag-commune tayo sa Kanya. Kasi sabi nga, kung sino yung lagi mong kasama, magiging kamukha mo, di ba? Ganon din po sa Panginoon. May promise siya, sabi niya na every time we will look at Him with unveiled faces, we will be transformed into His image and likeness. Magiging kalarawan natin siya from one degree of glory to another because this is from the Spirit. Matatagpuan po natin ito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. So the moment we come to Him, safe na tayo sa panlilinlang ng dyablo. Kasi nasa presensya na tayo ng Panginoon, hindi na tayo kayang i-touch ng dyablo na bigyan niya tayo ng mga kasalanan na kung patawarin niya, napakagrabe ng kasalanan niya, etc. etc. po. The first step to victory is yung paglapit po sa Kanya. Pagsuko, pag-confess na, Lord, hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang patawarin. So, pero gusto ko sumunod sa iyo, Panginoon. So, lalapit ako sa iyo. Makikipagniig, makikipag-fellowship. Kasi pag pumunta ka sa Lord, buhay siya, totoo siya. May makaka-fellowship ka doon
magkulong ka sa kwarto mo, mag-private commune ka, one-on-one kayo ng Lord, heart to heart. Buhay siya. Bigyan mo siya ng chance na gumawa sa puso mo, in your deepest of hearts. At makikita mo yung transformation, yung sometimes nga, pag tingala mo pa lang sa Lord, instant agad yung relief, instant agad yung comfort. Tapos ituloy-tuloy mo lang. We will get to know the Lord. Unlimited ang Lord. Naku, hindi mo natin matatapos yung pagkakilala sa Kanya kasi napakalaki po ng Panginoon, di ba? So, let's be encouraged and come to the Lord. Let's get to know who our God is. Mapakahirap po magpatawad. Pero kapag na-discover mo na who God is and how big He is and how real His presence is, wala na pong imposible. Ma-share ko lamang po yung aking experience nung ako bata-bata pa. Ako po buntis sa aking pangalawang anak at ang aking panganay 3 years old lamang po noon. Umaga po yon, magdadrive na ako papuntang work. So, umaatras na po ako mula dun sa parking space ko sa roadside. Tapos, merong lalaki na nasa puting kotse. Yung mukha niya parang nangaasar. Sa madaling sabi po, binangga niya ako. Yung sa side dun sa door, passenger door na sa front, na nandun yung anak ko nakaupo. Tapos humagibis na siya. Paluwas na rin siya. Ako naman po, nangangatog ako sa galit. Buntis ako noon. Tapos 3 years old yung anak ko, binangga nang sinasadya niya. Na yung mukha niya talagang nang-aasar pa. Nangangatog po ako sa galit. Hindi na ako pumasok. Binalik ko yung kotse dun sa parking space. Tapos inakyat ko uli yung anak ko sa bahay. Tapos naglumuhod ako sa Panginoon kasi galit na galit po ako. Hindi ko matras yung sarili ko na pumasok kasi isa lang po yung daan paluwas. So makikita ko tsak siya, baka sa galit ko banggain ko rin siya. Buntis po ako, nandun po anak ko. Alam niyo po yung pagluhod ko sa Panginoon na pagsuko ko sa kanya ng galit. Natakot kasi ako sa galit ko So sabi ko, Lord, tulungan mo ako patawarin ang tao nito. Tulungan mo ako. Ayaw kong masakin nung galit. At mapangibabawan na ako nung galit. So alam niyo po how long it took me to completely forgive the person? More than 1 year po. Kasi hinanting ko pa yung kotse niya Alam ko, nandun lang yun sa tabi-tabi. Nung weekend na yun, hinanap ko, nakita ko. Alam ko yung plate number, alam ko kung saan area siya nagpa-park. So, ang daming imagination sa akin. Guguhitan ko yan, babasagin ko yung salamin, or ipa-flat ko yung tires niya. Hindi pa huuso ang CCTV noon. So, pwede kong gawin. Kaya lang, kasi Christian na ho ako noon. Alam ko na yung katotohanan na pag ginawa ko yun, disobedience po yun sa Panginoon. So, every single time na maaalala ko po yung galit, pupunta talaga ako sa Lord. Lord, help me forgive the person. Help me replace yung galit na ito. Tapos sabi ko sa Lord, sulit po, Panginoon, yung pagsunod ko. Kung halimbawa na, kung loloobin mo, malalaman ko, naging Christian pala yung tao, kasama ng kanyang mga pamilya. Nagamit mo yung aking panalangin dahil I chose to obey you. Kasi sabi mo, Lord, sabi mo kasi. So kahit ayaw ko, susundin ko kasi si Lord is Lord. After 1 year po, nakita ko pa siya. Naglalakad kami ng asawa ko. Nakita ko siya na kumakain sa isang restaurant. Nandun yung same kotse pa rin po. Pero nawala na yung galit. Nawala na yung... Tinuro ko sa asawa ko, yun yung nakabangga sa akin. Pero nawala na yung galit. Wala na, merong peace. Sabi ko lang, sana makakilala yung tao na yun. Ewan ko lang po ngayon, I hope, I pray, makita ko siya in the future, magkausisaan kami. Ikaw yung bumangga sa akin, pinag-pray kita. At nawa makilala niyo po ang Panginoon. So, napakalaki po ng power ng ating Panginoon. More than the hate and the unforgiving spirit na naluluklok sa ating puso. At sabi nga po, may nagsabi, pag hindi ka raw nagpatawad, parang kang uminom ng lason. Kasi ikaw yung nababother, ikaw yung walang peace, ikaw yung nagagalit. Para ka nga namang may bigat sa iyong puso. Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Hindi ka free. Siya yung may kasalanan, di ba? Tapos ikaw yung hindi free. So, sana po matutunan natin na we choose to forgive kasi sabi ng Lord, when God asks us to do something, hindi yung sa ikapapariwara natin or ikasasama, kundi sa
ikasasagana natin, ikabubuti natin, at ikagaganda po ng ating buhay. Napakaganda po makilala ating Panginoon, napakalaki pa ng plano niya para sa atin. So, let's pray na we will, as we come into His presence po, magkakaroon tayo ng kauhawan, real hunger and thirst na magawa po yung gusto niyang ipagawa sa atin dahil He will equip us to do everything He asks of us. Tayo po ay lumapit ngayon sa ating Panginoon at tayo manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po dahil kami ay tinawag mo, binabago mo, tinawag mo kaming anak at binabago mo from the inside out. Salamat Panginoon, Ikaw ay tunay na Diyos. Salamat, kakampi ka namin. Salamat Lord sa lahat ng pakikibaka, sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng pagkakamali. Lord, itinatayo mo kami at nililinis mo kami, pinagbabagong buhay mo kami at sinasabi mo, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Salamat Panginoon, gamitin mo aming buhay para maluwalhati ang iyong pangalan. Marami pang mga tao ang makakilala sa iyo at ang aming mundo na ginagalawan namin, aming komunidad ay be filled with your glory. Kasi ikaw Lord, bumababa ka na and Lord, and you're letting yourself, your name known sa aming kapaligiran, Panginoon. Narito kami, gamitin mo kami, baguhin mo kami, Panginoon, bilang instrumento ng iyong love na maraming tao makakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kaunawaan. Salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at enjoy fellowshipping with the Lord. See you next time po sa ating next crossover moment. Bye-bye.